So, ito yung sunod. Nako. Tapos na tayo kay Marcoleta, mga kababayan. O, kung siya high blood, mas na high blood ako. Oo. Na-high blood ako sa kartihan niya. Dami niyang problema. Oo, pag nakipagbardagulan kay Ping Lacson sa Senado, hindi nasaktan, hindi sumakit ang dibdib, hindi tumaas ang dugo. Pero ngayon, nung ito'y inaresto, tumaas ang dugo, sinugod sa ospital. Pag sure. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Nako, mga kababayan, ito po yung sunod nating pag-uusapan ay itong mga Pilipino. Kung naalala ninyo, mga kababayan, meron pong mga Pilipino na nambastos kay Yussi Claire Castro, no? So, sa mga hindi po nakakaalam, binastos po si Yussi Claire Castro, mga kababayan, doon sa Canada. At kung naalala ninyo, ang palusot nitong mga Pilipinong ito ay kinumpronta lang daw nila si Yussi Claire. Ito po yun, no? Kaloon ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. Kapal ng mukha. Ayan. Oh, come on. Harassing. Look what you did in the Philippines. No, we are not violent with. She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. Yung sumigaw ng pangit, mukha namang tae. Ha? Maletaga! Maletaga! Malitagang daw. So ngayon, mga kababayan, sumagot po si Yussi Claire Castro niyan. Ito po yun, no? Tingnan natin, na. Mga kababayan, wait lang. Asan ba yung volume? Yes, para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, humiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, piling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyang tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol, kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened, siguro no. Dapat sa sunod, Yussi Claire, isama mo ako. Kasi pag ulitin kang ganun, lagyan natin black eye yung mata. Ngayon, pag na-black eye natin yan, sasabihin ko lang din naman, si Sarah nga, hindi nakulong, ako pa. Buti na lang, thank God, na Diba? pagtawid kasi namin, hindi namin alam na mga police officers. So, pagtawid namin, so okay na, usap na namin sila kasi Ma'am Gloria, hello po. sumusunod sila eh. Diba? Mga bobo So, yun eh. Pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Hindi So, talaga. kawawa pa rin kayo. Oo. Thank you. Thank you, bro. Ako yung So narinig nyo yon, mga kababayan. Eto nga ngayon.
Dahil po mga kababayan sa marami po kasing kumalat kasi yung mga mukha nitong mga Pilipinong ito, mga kababayan, itong mga nambastos kayo si Claire Castro, kumalat kasi yung mga mukha nila. So ngayon, ito nga, meron ngang kwento, mga kababayan, ito po siya. Ganito po. May nag-post kasi, ito, pakita ko sa inyo ha. Ayan po sila, yan yung po yung nagsisigaw-sigaw kayo si Claire Castro. No? Yan po yan sila. At take note mga kababayan, itong mga naninigaw-nigaw na to, mga kababayan, ay ito nga ang nangyari. Ang sarap nga sabihin kung sino yung kamag-anak sa Pilipinas nito ipatumbay. Yeah? Kaso bawal yan masama so ganito mga kababayan. Ang nakalagay. 3 Filipino-Canadians allegedly caused a disturbance and behave unruly during a rally in Vancouver. So message from a sender regarding pala dyan, anyan yung pinsan kong babae na nakapag-asawa ng Canadian. Pinsan po niya itong nag-message. Kasama niya mga biyenan niya, parents ng asawa niya. So Canadian, yung nanay ng Canadian kasama niya dito. So nahihiya daw siya tuloy sa mga in-laws niya kasi nagtatanong kung sino ba daw yung babaeng Attorney Claire at bakit daw siya ginaganon. Parang nahihiya daw pinsan ko sa ginagawa ng mga Pinoy doon. Ang awkward daw at unruly behavior. So, yun nga mga kababayan ang so ibig sabihin mga kababayan, alam nyo ba na ang batas sa Canada ay itong pinagagawa nila, ito pala siya mga kababayan ay nakapag-asawa lang ng Canadian citizen. So may possibility kasi si Claire Castro, hindi niya nakilala yung mga bukha na mga sumisigaw-sigaw sa kanya. Pero kung sakali man bigyan ako ng pagkakataon, hikayatin ko po talaga si Claire Castro na magsampa ng reklamo. Ako mismo. Sana hindi makarating sa punto na makausap ko si Claire at hahanapin ko yung mga totoong pangalan nitong mga taong to at ipasa ko sa kanya para masampahan ng reklamo at maipa-deport or di kaya mapakasuhan at maipa-cancel itong mga visa or di kaya yung mga citizenship nito kasi malaking krimen po ang ginagawa nito. Mga kababayan, take note, nakapangasawa lang ng Canadian. Hindi pa sure kung ito ay mga citizen na doon. May possibility na ang visa nila ay mga fiancé visa lang, hindi pa actually mga kababayan. Marami kasing ganyan na nabigyan ng visa dahil nakapangasawa ng Canadian. Pero hindi sila totally Canadian citizen. Mag-a-apply pa lang. So kung ako kayo si Claire Castro, sana hanapin niya isa-isa mga pangalan na ito. Total, may power naman siya. So pwede naman niyang kausapin yung embassy. Pwede naman niyang puntahan ikontakin ang embahada ng Pilipinas dun sa Canada. Tapos, yung iba nga daw dito mga kababayan is mga homeless, Yung iba dito mga homeless na nakita nila doon, halimbawa, may nag-recruit kasi dito mga kababayan. May nag-recruit kasi dito mga kababayan na homeless sila pero pinangakuan yata binigyan ng kunting budget, kunting pera, sa madaling salita. Kasi homeless nga naman. Actually, marami po talagang homeless sa Canada mga kababayan na ngayong iba natutulog sa tent, lalong-lalo na yung iba nasa mga gilid na ng kalsada, sa may province pa bandang, hindi na siya kumbaga, hindi na sa city. So marami po akong napapanood. Minsan nga may mga nurse nga doon na medyo nababaliw Oo, na yung mga tapos na yung mga kontrata na ayaw umuwi. Minsan natutulog na lang sa gilid ng kalsada, sa mga malalayo na lugar para hindi mapansin ng mga pulis, Minsan nga, magugulat ka, akala mo mga Canadian citizen, tapos yung iba nagjojowa-jowa ng kapwa homeless din. So, sana ma-trace ito. Actually, may hawak na po ako dito. Actually, itong 5
alam ko na po yung pangalan na so sana maipasa ko kay UC Clear, no, para mai-file niya, no, para mabigyan ng leksyon kasi sa totoo lang mga kababayan, no, mahirap kasi po na mahirap po kasi mga kababayan na itutolerate yung mga ganitong pangyayari. Hindi po dapat ito itolerate. Dapat bigyan ng leksyon ito para hindi pamarisan, no, mga kababayan, kasi mahirap tong ganito eh. Hindi at saka sa pangalawa, kung sabihin nating mga Canadian citizen na sila doon, wala na po talaga silang rights na magsisigaw-sigaw sa mga government official ng Pilipinas. Una, may mga pinanumpaan na po sila. Mga Canadian citizen na sila. So kung meron mang problema ang ating bansa, unahin nilang problemahin yung Canada. Kasi nanumpa sila doon bilang Canadian citizen. So kung tanungin natin may rights ba sila? Yes, may rights sila as a Filipino. Pero tinanggap na nila bilang Canadian citizen, so wala na po, kung tutuusin, totally, wala na talaga silang rights. Kasi nanumpa na sila doon bilang isang Canadian citizen. So ngayon mga kababayan, kung tutuusin, kung Canadian citizen sila, panindigan na nila. Kasi kung nag-dual citizenship sila, kasi kadalasan mga kababayan may mga dual citizen yan pwede po silang i-deport or pwede po silang makasuhan doon sa Canada. Sana po mga kababayan, no, sana si UC Claire Castro, wag niyang palampasin yung ganito. Sabihin man nating stricta, sabihin man nating sensitive si UC, pero abogado yung tao Yeah? Abogado yung tao, may pangalan yung tao. Okay lang sana kung pareho kong vlogger lang naman, wala naman akong posisyon sa gobyerno, okay lang kahit bastos-bastusin ako. Pero yung tao kasi, mga kababayan, bihira lang po ang magiging spokesperson. Sa totoo lang, privilege po ang magkaroon ng posisyon bilang PCO spokesperson or spokeswoman, di natin alam kung anong tawag dyan, or YOSEC. May pangalan kasi, mga kababayan, si UC Claire Castro. Sana wag niyang palampasin yung mga ganitong senaryo. No, sana bigyan niya ng leksyon. May power naman siya at may karapatan siya na kontakin yung embahada ng Pilipinas doon sa Canada or embassy doon, no, or consulate ba yan. May karapatan siya. Kasi bakit? Binastos siya Kahit sabihin natin ginamit niya ang kanyang impluwensya, dapat lang. Kasi kung ako si Kent as a vlogger, gamitin ko din ang impluwensya ko kung nalagay sa alanganin. May pangalan si UC Clear. Hindi basta-basta. Spokesperson yan Hindi basta-basta yung ganyan. Kung maaari, gamitin niya lahat ng impluwensya niya, gamitin niya lahat ng resources niya para lang maipa-deport at mapanagot itong mga taong nambasto sa kanya. Kaya sana, no, kapag sa live ni UC Clear, i-comment nyo po mga kababayan na wag niyang hayaan na hindi panagutin, no? Sana i-comment niyo mga kababayan. Tulungan niyo po ako, tulungan po natin si UC Clear. Ngayon alam ko naka-live si UC ngayon. I-comment niyo po, no, doon na UC, panagutin mo ang nambasto sa iyo, no? Kasi hindi basta-basta yung ganyan. Tulungan niyo ako na manawagan kay UC Clear, no, mga kababayan. Bigyan niya ng leksyon, no? Bigyan niya ng leksyon. I-comment niyo po doon, no, na wag niyang palampasin, bigyan niya ng leksyon, kasuhan niya kung maaari, i-deport niya kung maaari, mga kababayan. No, kasi actually sa totoo lang nakakaawa yung tao. Nakita ko yung tao kawawa. Oo, sa totoo lang naaawa ako kay Yusek. Kung makita niyo yung tao, ang daming nabilib diyan, ang daming bumibilib diyan, ang daming rumirespeto diyan, ang daming sumasaludo diyan sa pagtanggol niya sa ating presidente at pagtulong niya sa ating mga Pilipino. Kung walang UC Claire Castro, walang bastos na mananatili. Walang bastos na dumadami. Kasi pagdating kay UC Claire, sinasato lahat ang bastos Nasasaka po lahat yung bastos Katulad kay Sara, kung sino pang mga kritiko ni BBM. Kung hindi dahil kay UC Claire, hindi matikom ang bibig ng mga bastos Kaya bilang pagserbisyo niya sa ating bansa, suklian din po natin. Tulungan natin, manawagan tayo na sana panagutin niya yung mga bastos na ito, no, na mga Pilipino di umano. Mga kababayan, ako sa totoo lang, no, kahit DDS, galit tayo kay Sara, pero hindi ko siguro magawang sigaw-sigawan, no, si Sara. Imagine na, mga kababayan, Pilipino din si Sara. Pero yung harap-harapan sigawan mo ng ganun, ako hindi ko magawang ganun. Oo, sa live, oo. Pero yung personal, hindi. Iba na yung personal Sa live, okay yun. Kasi si Sara bumabanat.
Oo, sa social media. Pero sa personal, kahit ako ganito, hindi ko magawang ganunin si Sarah. Kung maaari man lang, pupunta ako, haharap sa kanya, pero hindi ako magsalita ng masakit. Kasi bakit? Iba eh. Iba kasi yung nasa social media ka, iba yung sa personal. Trabaho, vlogger, masabi mo yun kasi vlogger ka eh. Pero yung personalin mo yung tao, hindi. Pangit, mga kababayan, pangit. Ako never pa akong nagkaganyan. No, yung pipersonalin mo. Oh, doon tayo sa topic as a vlogger. Ima-topic siya natin sa kanyang pagpapabatikos kay PBBM. Pero yung pipersonalin mong sigawan mong pangit, hindi personal na yun eh. Focus tayo sa politics. Pero pag personal mo yung tao, hindi ganun. Kabastusan yun. Kung papatulan mo, sisigawan mong ganyan, wala kang pinagkaiba sa taong binatikos mo. Kaya kung binatikos mo yung tao kasi palpak, kung binatikos mo yung tao kasi bastos, tapos sa personal sabihin mong ganyan, wala kayong pinagkaiba sa kanya. 'Di ba? Wala kayong pinagkaiba sa kanya. Kaya dapat lang managot ang mga taong ito, mga kababayan, sa totoo lang. Oo, doon na tayo sa point na galit tayo eh. Doon na tayo sa point na malapit siya kay PBBM eh, pinagtanggol niya si PBBM. Pero yung pipersonalin mo, 'di ba? Pipersonalin mo, sabihin mong pangit, sinungaling, magnanakaw, liar, hindi maganda yung ganun. Oo, respetuhin mo pa rin. Pilipino yan eh. 'Di ba? Kahit ako, kaharap ko si Sarah, hindi ko masabi kay Sarah yan. Oo, doon tayo sa nainis tayo sa kanya. Pero pag personal mong makita, hindi mo sabihin ganun. Kahit sabihin mo hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, pero meron din naman po akong respeto. Oo, dito sa Facebook, sa YouTube, sa vlog, magkasabi tayo ng ganyan. Pero personal, no. Iba ang personal, iba ang vlog eh. 'Di ba? Kahit sino po sa amin lahat ng mga vlogger, hindi po namin nagagawa yan. Maskin yung mga DDS vlogger, alam ko yung mga DDS vlogger, mga kaibigan ko yan. Pero in a personal, hindi kami gumaganyan. Hindi kami naninigaw. Nakakita ba kayo ng mga sa personal kaharap ni Banat Bay si BBM na sinigawan ganyan? Hindi, wala. Wala. Kasi as a vlogger, sa vlogging, oo. Pero in person, hindi. Pangit yun. Kasi kahit ganito kami, nagmumura kami, bastos yung bunganga namin, paminsan-minsan, pero meron din naman kaming limitasyon. May limit yung pagiging ganito namin. 'Di ba? Kaya dapat talaga mga kababayan, no? Sana wag palagpasin ni UC Clear ito. So, yun lamang po mga kababayan, nalubat po ako. No, yun lamang po mga kababayan. Sana ngayon paglipat nyo kay UC Clear, i-comment nyo po, mga kababayan. Oh, sino tong nag-comment? Si Jason Eliasar is angry with BBM because Marcoleta. Hayaan mo na. Oh, 'di ba? Oh, so yun lamang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Comment niyo po kay UC Clear, no? Naka-live po siya ngayon. So maraming salamat.